Kasi sabi ko nga sa inyo, meron tayong personal na opinyon patungkol sa mga nakita natin kanina, which is sobrang bias. Wala talagang way para ma-prove mo na yung mga sinasabi nila is totoo kasi lahat naman may script silang binabasa at lahat naman nagsasalita lang, wala naman silang mga ipinakikitang ebidensya. Meron po akong ebidensya, text message na minamanyak niya ako. Meron akong mga na-record na mga videos na na nakahubo siya at pinakikita niya sa akin yung ari niya. Wala namang gano'n. So it's hard to prove na pumupunta ako do'n, pinagmamasahe niya ako. It's so hard to prove that in court. Unang-una sa lahat, ang korte po naniniwala hindi lang basta-basta sa testimonya. Naniniwala po ang korte sa hard evidence, sa science. Kung ni-rape ka, you have to show proof na talagang ni-rape ka. You have to show proof na may nakuhang semen sa'yo, na nag-match sa kanya, o DNA sa'yo na nag-match sa kanya. Dapat gano'n. Pero wala eh. Lahat yun hearsay lang. Tapos ang nakakatawa pa, yung kwento nila happened ang lalayong panahon na, ang tatagal na panahon na. So, more so na lalong hindi natin mapo-prove na talagang merong mga gano'ng nangyari. Hindi natin pino-promote yoong pangre-rape, ito lang, ang sa atin lang is, dapat kung ikaw ay ginahasa, kung ikaw ay minolestya, kung ikaw ay minaltrato, bakit ka pa tumagal ng ilang taon sa kanila? Bakit ka pa tumagal ng 5, 7 taon bago ka umalis sa kanila? Kung sinasabi mo na minamanyak ka, ano yun? Nagustuhan mo rin kaya tumagal ka ron? Or naisip mo na lang na sabihin yun para ma-justify yung mga kamaliang ginawa niyo diyan sa loob habang nandiya-diyan kayo? Ang napakahirap po ipaliwanagan yung mga nanonood ng mainstream media sa ibang bansa na matatanda. Hindi na natin, sabi ko nga sa inyo, yaang mga sarado ang isip, i-try natin isang beses na i-convince sila. If we cannot convince them, wag na natin sayangin yung energy natin na iano sa kanila, na ipaintindi sa kanila. Because kung hindi ka gustong intindihin yan, hindi ka iintindihan yan kahit ano pang gawin mo. Kahit na anong pag ipapaliwanag mo, kahit babaan mo yung paliwanag mo, talinuhan mo yung paliwanag mo, ang taong galit ay laging magagalit, ang taong inggit ay laging maiinggit, ang taong satanas ay laging satanas. Ganun lang po yan. So, wag na natin sayangin yung mga efforts natin, the fact na na-prove na natin sa kanila yung point natin, ano na lang, pabayaan na natin yan. Bayaan nyo na kami mag-explain sa kanila, kaya nga tayo nagpapaliwanag dito at pinakikita natin yung mga ebidensya natin, yung ating mga videos para proof na hindi totoo yung iniisip natin, hindi totoo yung black propaganda against KOJC. Kasi katulad niyan, kami na mga hindi naman miyembro ng KOJC, naniniwala nga kami, kaming hindi miyembro na never nila kaming in-invite to be part and member ng kanilang religion, naniniwala nga kami doon sa kabutihan ni pastor, sa kabaitan ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ at sa kanilang obedience. Hindi naman nila tinatanggi na nagfa-fundraising sila. And lahat naman tayo nagfa-fundraising. Lahat naman ng religion sa Pilipinas at sa buong mundo nagre-raise ng funds. Saan ba kukuha yung mga simbahan ng ng kanilang pagkakakitaan? Kumukuha po ang simbahan ng pagkakakitaan sa tithes. Sa tithes. Ngayon, yung ibang religion, sa tithes lang po sila kumukuha ng pera. Then ako, kung hindi ko kayang magbigay ng tithes, anong ginagawa ko? Magre-raise na lang ako ng funds para mayroon akong maitulong sa simbahan namin. Masama po ba yung pagre-raise ng funds? Ang Katoliko ganyan din, nagfa-fundraising. Ang ibang mga ang mga Christian na sects nag-raise din yan ng funds. May mga kapatid tayo rito na na
mga Iglesia ni Cristo, I believe you are also raising funds. And aside from funds, nagbibigay pa kayo ng mga ikapo. Tayong mga Katoliko, we are raising funds. Tayo ay nagtatrabaho at minsan nagtitinda-tinda sa simbahan para makapag-raise ka ng funds. Tama ba? So lahat tayo nagre-raise ng funds. Ang simbahan, pag may binyag, may bayad. Pag may kinasal, may bayad. Ilang ano yun, ilang sakramento yata yun? 7, yung kukumpletuhin mo bago ka ikasal. Magbabayad ka sa lahat ng yun. Kumpil, binyag, lahat yun. Wag lang yung kamatayan dahil hindi mo na ano yun, hindi mo na mapapakinabangan yun. Pero pag namatay ka, gano'n pa rin. Pagka nagpunta ka sa may simbahan, pinabindisyonan mo yung patay, may bayad ka pa rin. So lahat diyan, pera ang involved. Ang kagandahan sa Kingdom of Jesus Christ, although sabihin na natin na agresibo yung kanilang pagre-raise ng funds. At least nag-raise sila ng funds, nakita naman natin kung ano yung meron sila. Meron silang eskwelahan na may mga scholars, meron silang ano, kingdom na ilang taon din nilang ginawa. Meron po silang prayer mountain, meron silang glory mountain, at katulad nung lagi natin sinasabi, lahat ng mga workers nila, which is yung mga nasa loob ng kingdom at nasa iba pang mga KLC sa buong mundo, libre, nakakakain, nakakapag-aral. Ang mindset kasi ng mga Pilipino na libre lahat tapos hindi ka na maghihirap. Hindi po pupuwede 'yun. Katulad nung mga sinasabi nitong mga nandidito, na ikaw ay pumasok ka as worker. Alam mo kung ano yung pinasok mo bilang worker. Magtatrabaho ka sa simbahan. 'Pag pumasok ka sa simbahan nila, may mga rules and regulations 'yan. Bawal ba mag-girlfriend at mag-boyfriend? Opo. Basta worker ka na, miracle worker ka na, bawal na po 'yan. Hindi ka na dapat nagjojowa at hindi ka na dapat bumo-boyfriend sa labas. So let's say for example, ng yung kaninang isang lalaki na nagsusumbong siya, yung meron daw Davao Death Squad. Hindi Davao Death Squad, Davao, ano ba yun, Task Force Davao sa Makati. Task Force Davao sa Makati, 'di ba? Putang-ina, ang bobo mo naman, papaano magkakaroon ng Task Force Davao sa Makati? Ang mga taga Task Force Davao, mga militar 'yan. May mga jurisdiction 'yan. Kapag dineploy ka sa Davao ka, kaya ka nga Task Force Davao, papaano ka mapupunta ng Makati? Pinipilit lang kasi nilang i-connect itong mga pangyayari na 'to kay PRD. Sabi nito, aggressive pala. Aggressive ang tawag doon, yung talagang isinasapuso nila yung pagre-raise ng funds. Aggressive ang tawag diyan. Hindi yan aggressive in a sense na, "Hoy, pengeng pera." Hindi sila namamalimos. At wala nga sa polisiya nila ang pagpapalimos. Pero nagre-raise sila ng funds. Yung mga leaders nila are tasked to raise funds. At sila po ay nagtitinda ng mga biskotso, OTAP at kung ano-ano pa. Aggressive, yes, they go to customers, they offer yung produkto. So that's aggressive selling ang tawag doon. Hindi siya yung puwesto na nag-aantay lang ng bibili sa kanya. Hindi, pumupunta sila sa mga malls at nagbebenta sila sa mga tao, inaalok nila yung kanilang mga produkto. Yun. Iba na naman ang dating sa inyo mga putang ina 'tong mga ano na 'to, mga kupal na 'to. Gusto niyo na namang maghanap ng butas, sa dami ng sinasabi natin lagi lang yun ang napapansin ninyo. Yung pursigido, yun, agresibo, pursigido, kasi nga gusto nilang tumulong sa simbahan, kasi nga yun yung sinumpaan nila. Kasi nga 'pag pumasok ka sa simbahan nila at ikaw ay naging worker, meron ka ng responsibilidad. Kasama yun sa responsibilidad mo. Unang-una sa lahat, yung mga kupal na yan, hindi sana kayo pumasok diyan sa pagiging worker kasi freedom of choice yan. Hindi sana kayo pumasok na maging worker kung ayaw niyo magtinda ng OTAP, kung ayaw niyo magtinda ng
biskotso. Sabi ko nga sa inyo, even itong sila Ma'am Hannah Jane Sancho na matataas na mga posisyon 'yan, 'pag umorder ka sa kanila ng biskotso, bebentahan ka nila ng biskotso. Inaalok pa rin nila kami ng biskotso. Why? Kasi yun lang din yung kaya nilang itulong sa simbahan. And every time that they sell, may naitutulong sila sa simbahan. Gano'n kasi yung mindset ng mga members at mga workers ng KOJC. They need to raise funds because ang dami nilang pinag-aaral ng abogasya. They need to raise funds kasi ang dami nilang mga pinatatayong mga estruktura. They need to raise funds kasi ang dami nilang scholars. They need to raise funds para mas lumawak pa yung ministry nila, para mas lumawak pa yung simbahan nila. At lahat naman ng simbahan yan ang pangarap. Lumawak, lumago, dumami, at lumakas yung kanilang simbahan. At ginawa nila lahat yan ng bukal sa loob nila. Kaya mga punyeta kayo, wala kayong pake kung ganun ang style nila. Hindi nyo sila kailangan i-judge dahil ganun ang style nila. Kasi hindi naman nila kayo ginajudge na ganyan ang style ninyo. Yung simbahan nyo, hindi naman nila ginajudge na ganyan yung style ninyo. Yung turo ni Pastor Apollo Hiboloy, kung pinaniniwalaan nila yon, irespeto nyo. Kasi meron din naman kayong mga pinaniniwalaan na nirerespeto din naman nila. At wala rin naman silang pake kung anong gusto nyong gawin sa buhay nyo. Hindi kayo miyembro ng kanilang organisasyon, ng kanilang simbahan. So wala kayong karapatan na manise, manita, silipin nyo muna yung mga bakuran ninyo bago kayo manita at manise at manilip ng mali ng iba. Yan ang panatero, walang inuuro.